Minsan, turo tayo ng kabanalan, di tayo nagtuturo, kabalbala naman pinagawa natin. Pero dito, pag pumasok na yung kabanalan, yung righteousness, pumasok na si Lord, automatic eh. Amen. Automatic yan. Dati nung pumasok yung kasalanan, automatic. Yung anak natin, yung tinuturo magsinungaling. Natutong magsinungaling. Tama. Kasi nga, makasalanan na. Eh ngayon dito, kahit di mo naturuan magpakabanal yan, dahil banal yung pumasok, magpapakabanal ka. Amen. Na walang struggle. Amen. Amen. Nakuha po ba ninyo? Amen. Nakuha natin. Amen. O ngayon, tingnan natin yung 5:17 ng Romans. O, tingnan ninyo. Tingnan nyo ito, napakaganda ito eh. Dapat yung For napakaganda. by one man's offense death reigned by Okay. Nung sumuway si Adan, sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan okay, tingnan mo na. Bakit nagari ang kamatayan? Eh kasi lahat nagkasala. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Doon sa lake of fire, which is the second death. Because of his disobedience. Ngayon, nung pumasok naman si Lord, Lubhapang magsisitaghari sa buhay ang nagsisitaghari. ulitin natin. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, Oh. lubhapang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitangkap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katwiran sa pamamagitan ng isa sa mahapit bagay si Jesucristo. Oh. Nakuha niyo po? Amen. Para hindi yata nakuha eh. Nung sumuway si Adan, nagdulot sa atin ng kasalanan. So nagari ang kamatayan kasi ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Eh ngayon, may nagbayad sa kasalanan natin. Si Jesus. Siya tumubos, siya nagbayad, siya bumili sa atin. Bunga ng kanyang pagsunod sa Diyos, tumanggap tayo ng abundance of grace. And of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Oh. Christ. So, dalawa dyan yung tinanggap natin eh. We receive the abundance of grace and the gift of righteousness. So, yung righteousness ni God, regalo yan. Amen. Hindi yan bunga ng gawa natin. Regalo niya yan. Kaligtasan, regalo. So lahat, naku, grabe, walang bayad. Siya kasi nagbayad eh. Nakuha natin. Amen. So ano ibig sabihin nito? Since we receive the abundance of grace, the grace of God, and the gift of righteousness, shall reign in life. Kaya mo ng pagharian, ikaw ay hari, ginawa ka ng hari eh. So kaya mo ng pagharian. Okay, Revelation 1:6. He hath made us king. So ginawa ka ng hari. And He had made us kings. Oh, ano ginawa sa atin? And He had Ginawa ka made ng us hari. kings. Natural bilang hari, kaya mo ng pagharian. Ang alin? Yung problema, kasalanan. Amen. Kaya mo eh. Kasi may puwersa ka na eh. Amen. Teka muna. Pag hindi nyo naintindihan, tanungin nyo kagad ako ha. Para ulitin ko. Naintindihan nyo ba? Amen. Naku, isipin niya ni, kasi simulan pa rin, tulog na. Isipin mo. Wala, nakalimutan ko yung wallet ko kasi mga natutulog, tinatapalan ko yun. Hindi ko alam bakit nakalimutan ko. Di ba? Sige. Ganito na lang. Tuwing magtutulog si Inang, 500 na bayad. Kaya magbabayad kay Inang, mukha ka naman may pera. Doon niya na eh. Maganda. Sige. Sayang kasi. Okay. Ngayon, balikan natin. Dati po, nung wala si Jesus sa atin, ang kasalanan talaga naghari sa atin. Tingnan nyo ha, mababaw na salin. Genesis 4:7. Kaya hindi ko muna nilagay mo verse. Introduction lang yun, kaligtasan.
pagiging righteous natin because of Jesus Christ. Okay. Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang Ito, magsaya. makinig kayo. Ibibilang ko. Nung patayin ni Abel, ni Cain si Abel, kinausap na siya ng Lord. Sabi niya, Cain, kung mabuti ginawa mo, dapat kang magsaya, matuwa ka. Ano kasunod? Kung masama naman, Kung masama naman, dahil pumatay ka, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharihan. ano kailangan? Kailangang pagtagumpayan mo ito. Nakita niyo? Kaya matindi itong kasalanan eh. Inaling tulad sa mabangis na hayop. Nang ibig lupigin tayo at pagharian. Kaya dapat daw natin ito mapagtagumpayan. So hindi natin kaya. Kasi likas tayo magkasalanan. May gumawa para sa atin. Si Jesus yun. Amen. So ngayon dahil si Jesus ang gumawa, tingnan niyo Romans 6:14. Ang kasalanan hindi na dapat maghari sa atin. Sige. 6:14. And the heaven, Roma. for sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Ang kasalanan hindi na dapat maghari. Bakit? Wala ka na sa ilalim ng kautusan. Pag sa kautusan ka, bawat labag, kasalanan. Paglabag, kasalanan. Paglabag, kasalanan. Biyaya ang dala ni Lord. So we receive the abundance of grace. Amen. Amen. Sobra yung biyaya niya. Minsan kinakanta natin, niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo. Pero hindi nyo nahukay yun eh. Ganito na lang. Romans 5:20. Tingnan niyo to. Okay, Romans 5:20. Moreover, the law entered, that the offense might abound. Okay. Nung pumasok ang kautusan, Pumasok ang kautusan, dumami yung lumabag. ang pagsuway ay makapanaganan. Nanagana yung mga sumuan. Pero Datapot kung saan nananagana ang kasalanan. kung saan nananagana ang kasalanan, ay nananaganang lubha ang biyaya. yun. Kahit gaano kakasama, kayang pantayan higitan ng biyaya ng Panginoon. Ang kailangan mo lang magbalik, magsisi, tanggapin, tapos ang usapan. Amen. Kaya grabe yung dala ni Lord, di ba? Ang kautusan, John 1:17. For the law was given to Moses, but grace and truth came to Jesus Christ. Ano sabi? For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Yung pinagkatiwalaan na ibaba sa atin ang kautusan si Moises. Ngayon si Jesus dumating, ano dala niya? Yun. Kaya kahit gaano karami ang nilabag mo sa kautusan, nilabag ko sa kautusan, dahil sa likas nating kahinaan bilang tao, walang problema yan. Kasi dumating si Jesus, dala niya biyaya. So tinanggap natin ang abundance of grace and the gift of righteousness. Kaya yung ating pagiging righteous regalo, Amen. hindi sa pagsisikap natin. Nakuha ba? Amen. Pinawisan ako. Pero naintindihan niya. Amen. Oh. Ano yung blessings bilang righteous? The wealth of the wicked will be transferred to the righteous. Kaya po sobrang hirap noon. Alam niyo naman, mga taga-Diliman, naranasan namin matulog doon sa harapan ni Estrella. Naglakad kami hanggang Paliwa. Walang gasolina. Oh, Pastor Brian, naalala mo yun? Oh. Hindi pa kami mayaman noon. Ngayon hindi na. O ilan nasakyan din ni Pastor Brian. Kaya ako, 14. Pinamigay niyo na iba. Nauli Pastor niyo eh. Ayan ang bago, buwan pa lang. Pang-5 bago na yan. Dati naglalakad lang kami. So yung yaman ng makasalanan, na i-transferred sa righteous. Sino yung righteous ngayon? Ako ba naging banal dahil sa pagsisikap ko?
Hindi. Dahil sa ginawa ng Panginoon. Amen. So, maraming blessings dapat mapunta sa masasama, napunta sa akin. O imagine ninyo magkano yung bayad sa aeroplano linggo-linggo. Walang pahinga halos sa misyon. Eh kung mahirap ka, kaya bang gawin yun? Kaya ba yun? Hindi. Hindi nga namin kaya mo rin yung gasolina. Naglakad kami, naiwan yung owner. So ito ako'y buhay na patotoo. Noon napahinto ko'y ulan. O alam naman ninyo yan. Diba? Pero yung kahirapan, hindi ko napahinto eh. Nanagaan. Napahinto yung ulan, yung bagyo. Pero yung kahirapan, hindi. Eh ngayon, pwede nang pahintuin yan. Dito ako sinanay ni Lord sa lugar ng Diliman, mabalas-balas. Grabe yung training ko dyan. Nasanay kumarin ko dito. Hanggang ngayon talaga bilib ako singin. Nasanay sumari ko. Nag-iisang kumarin ko dito na wala pa pampihira. Pinagwirgahan pa ako. Pare! Nasanay kumarin ko. Yung ganyan yun. Tanungin nyo. Nangangaral ako doon. Pinatisay niyo doon. Nangangaral ako, tinutuya ko ng ganyan niya. E nung gabi, pumasok ko yung lupong sa bulan ko. Pwede ako nagpadala nun. Tinawagan niya lahat ng Diyos. Hindi siya nagkalaw. Pero naalala niya yung Jesus na tinatawag natin. Di nakakalaw siya. Di ba si Tatay Pe, naalala niya yun? Kasi noon, Joy, alam mo yan, Jocelyn. Pag sininyas ko yung kamay ko, di ba, kahit ilan yung buwan, di ba? Hindi ko lang ginagamit yun, pa-impress na yun, pasikat na. Tapos na ako yun. Ilang piece naman na buwan yung tao, pag tayo, ganun pa rin, mahirap pa rin. Pag tayo, lasing gano'n pa rin. Pag tayo, nasa taong kaitan pa rin. Pero buwan ng buwan lang. Kaya hindi ko na pinabuhan. Baka hindi pa magbago eh. Upo ka na lang. Ano yan? Pag pinaupo at pinalayas sa diwa niya, nababago. Amen. Maraming training sila dito sa akin.